What if kung ang lessor mo ay hindi BIR registered? Kailangan mo pa bang i-remit ang withholding tax nito sa BIR? Tara pag-usapan natin itong common question at common problem ng mga nagrerenta na taxpayer. Upon registration, lalo na kapag ang nire-register mong business ay nagrerenta, ay hinihingan to ng BIR ng lease contract. Sa lease contract, nakalagay doon kung magkano yung iyong binabayaran na monthly rent based doon sa agreed contract nyo ng lessor. At doon din magbe-base kung magkano yung amount na babayaran mong DST para dun sa rentals. Aside from the DST, meron kayong monthly withholding tax expanded na obligation na i-remit nyo sa BIR. 5% ito ng rentals na babayaran mo kada buwan. So technically, kahit na hindi registered ang lessor mo sa BIR, you have to remit the 5% withholding tax of your rentals kay BIR. Ngayon ang tanong, ngayon i-withheld ko ang lessor ko kahit hindi siya BIR registered. Pwede ko na bang gamitin as part ng allowable deduction ko yung rentals na binabayaran ko kay lessor na hindi BIR registered? Ang sagot ay hindi pa rin. Wala po sa tax guidelines natin na kapag winidheld mo ang isang expenses na kahit walang valid receipts ay magiging part siya ng allowable deduction. Hindi po ganon. Kailangan nag-a-align pa rin tayo sa tax code or doon sa bago nating EOPT. May iba dito nako-confuse kasi sabi nga nila disallowed pala siya kay BIR, hindi siya magbabalanse sa book of accounts. Magbabalanse pa rin po siya hanggang sa dulo ng financial statement mo. Bakit? Kasi magsiset up ka naman ng chart of account mo para doon sa mga expenses mo na disallowed sa BIR. So technically, pasok pa rin siya doon sa cash flow mo at sa buong financial mo. But unfortunately, pagdating sa reporting ng iyong ITR, doon lang naman siya hindi kasali or pwedeng i-recognize as part ng allowable deduction. But when it comes to financial aspect, kasama pa rin siya doon sa accounting mo.